Right, hello. Masaganang araw po sa akin dahil trading journal lang naman tong aking ginagawa. At kung may nakakapanood din naman nito, masaganang araw po sa ating lahat. Ito yung aking trading journal kagabi. Kagabi ay October 14. October 15 na ngayon. Cellphone lang ang gamit natin. Meron tayo ditong PC. Kaya lang medyo hindi gumagana. Naglolo ko Kaya talagang CP na lang muna yung gamit natin. At wala pa tayong sariling private na kwarto para makapag-record ng walang maingay. Kaya tiis-tiis muna tayo at papunta na rin naman tayo doon. Dito tayo sa trading journal natin. Punta tayo sa trading view. Ayan. So, ayan. Labas pa lang, ayan na kaagad. So, punta tayo ng 1 daily time frame. Dahil yun naman talaga yung pinaka charting natin sa daily tayo. So, sa daily time frame, pagpasensya nyo na, maraming mga nakasulat. Punta tayo sa US 100 para medyo malinaw, wala dito nakasulat. Konti lang. Ayan. Yan yung ito yung Monday, October 14. Ito yung kahapon na candle at ito yung Friday, October 11 previous candle. So yan yung pinaka So nakita natin yung price ng balik tayo dito sa Nasdaq 100. So mas magandang ipa-plot natin yung ito yung pinakamagandang pa-plot natin yung previous day high. Plot natin yung previous day high at previous day low. Dahil yan yung pinaka magiging key areas natin. Key point area na higher time frame. So, baba tayo ng 4-hour time frame. So, yan, pumasok na yung panibagong linggo. Monday, nag-umpisa ang price ng bearish. Nag-down. At nag-down ng candle. So, medyo tumaas siya at ang kabuuan ng October 14 ay bullish. So, yan. Dahil ang ating strategy ay candle range theory, CRT. At ang ating trading time ay New York AM. New York 8 AM to 11 AM. Pinakamahaba na yun, 12 noon tayo nagte-trade. Dito sa Pilipinas ay 8 AM ng gabi. Yung 8 AM ng umaga sa New York, 8 AM ng gabi dito sa Pilipinas. 8 AM ng gabi. So, ayan, sa trading rules natin ay i-chart natin yung 8 AM. Ito yung 8 AM candle. So, ibig sabihin, wala pa to. Hindi pa nangyayari yung itong 9 na to. Itong 8 AM, itong 7, nag-plot na rin ako. Nilagyan ko ng sell side liquidity. At FPG to sa 1 hour time frame. At pinlat ko na rin yung FPG. Ibig sabihin potential na i-touch siya ng price. Tapos 8 AM low and 8 AM high.
Sana nawala na 8 AM, 8 AM high, siguro nabura natin kahapon. So ito yung 8 AM high. Yan yung 8 AM high. Tapos baba tayo ng 1 minute. Baba tayo ng 1 minute. Hindi na ako bumababa ng 15 kasi yun na yung pinaka higher time frame ko, yung 1. So ito na yung dito nag-open ng 8 AM. Dito siya nag-open. Bumaba siya at ito yung pinaka low ng 8 AM. Tapos yun, umakyat na yung price. Pag akyat ng price ay magko-close na, papasok na yung 9. At yung 9 ay hindi siya bumaba dito. Bagkus pataas yung pasok ng 9, bullish. So ibig sabihin walang magaganap na turtle soup dito sa 9 AM hourly time frame. Walang turtle soup na magaganap. Ayan, dahil ito yung 9 AM, hinintay din natin matapos yung 9 AM. So yan, talagang bullish talaga, sobrang bullish ng price. Mula sa 8 AM, sobrang bullish. Nag-open siya eh. Yung body ng 8 AM talagang pataas. Kaya nakita ko na puro pataas talaga to. At hindi na natin kayang habulin yan. Sugal na yan pag hinabol natin. So nag-open na yung nasa macro na ng 920 to 940 macro. Expect ko kasi ito yung na-miss natin. Expect ko kasi na magkakaroon ng turtle soup. Siyempre na isang linggo pa lang naman natin alam yung CRT na pagpasok nitong 9, ayan, at hindi ko pala nabantayan, nagkaroon na pala dito ng pullback at set up na to eh. Kasi eto dapat ang magiging breaker. Eto dapat ang breaker niyan eh. Kasi kung anticipate na natin na tataas yung price, makakahanap na tayo dito ng position. Pwede na tayong mag long position dito pag na-break yan eh. Pag na-break tong breaker na to, tong ginawa natin, at na-break yan, sa second candle tayo papasok yan. Sayang. Pero hindi natin nakakuha yung position na yan. Ang inisip ko na lang, hintayin ko matapos yung 9 AM. So, bago pa lang kasi sa akin yan, hindi pa ako handa. At nag-take pala tayo dito ng position. Yun nga pala nangyari, kaya pala hindi natin to nakuha. Nag-take pala tayo, ito pala yung naging ginawa kong breaker. Itong last swing low na to, tapos pagpasok ng 920 to 940 macro, nagkaroon ng breaker. Akala ko yun na yung change of state of delivery. So nag-enter tayo dito ng short position dito sa second candle na to. O hindi although dito. Ayan, tapos ang ating stop loss ay dito sa taas na yan. At ang ating take profit ay dito sa 9 AM low. 8 AM low, sorry. 8 AM low. So yan, hindi natin nakuha yung trade na yun, na hit yung stop loss natin dahil mali. Nagpakita yung setup, pababa, akala natin may bababa. Yes. Ngayon, pataas pala. Pero kung naging aware ako, makakapag-set ako dito ng position. Ayan, hanggang sa tumaas yung price. Inintay ko, pumasok yung alas 10. Ayan, nag-pull back, tumaas ang price. Nasa macro na to, 950.
nagbigay na naman siya ng ano, entry, pero ang konti na ng kanyang target. Yan. Ito na yung end ng 9 AM, 9:59 na. Tapos pumasok na yung 10. So nag-sweep. Ito yung pinaka-sweep ng pagpasok ng 10, bigla siya nagkaroon ng displacement pababa. At ito yung ginawa kong breaker. So na-break nga niya yung breaker at nagkaroon pa siya ng inversion. Tutusin inversion yun. Balik tayo. Ayan, nagkaroon ng breaker at ito yung hindi siya FBG. Akala ko ang price ay re-retrace dito at pataas uli. So yun na pala yung reversal niya. So itong 9 AM ang manipulation leg dahil alam naman natin na ang 9 AM ay manipulation. Totoo nga, naging manipulation leg siya na ang price pala ay bearish. Pagdating ng 10, nabasag tong breaker tapos ito ay naging inversion. Dapat pala ito ay inversion. So naglo-loading. Inversion, ito ay inversion. So wala. Okay, ayaw. Labas natin nun. So yun siya, medyo nagloko. So itong FBG na to ay inversion. Inversion per valley gap. Sabihin failed per valley gap. Hindi ko maintindihan. Ayun. Nagbago na. So yan dito. Yan. Nag-inversion per valley gap na siya. Tapos alam ko nag-set ako ng mga position dito at na hit yung stop loss ko eh. Yan. Dito. Tapos dito ko nilagay yung ano. Tapos pagdating ng ito na yung position natin pagdating ng 10:20 to 10:40 macro. At na-anticipate na natin na bababa na yung price kasi kung makikita natin sa hourly time frame, sa 1 hour time frame, ayan, nandito na sa gitna yan eh. So nagkaroon ng sweep. So kung ang dati na ang CRT ay nagkakaroon ng sweep sa 8 AM, yung 9 nag-sweep sa 8 tas pababa, or yung 9 nag-sweep pababa dito at pataas yung yung price. Ngayon ang nangyari, yung 10 AM ang nag-sweep sa 9. So ang expected natin na yung 9 mag-sweep sa 8 AM. Pero ang nangyari, itong 10 AM candle ang nag-sweep sa 9 AM candle. So panibago to, panibagong experience at kaalaman. Tong 10 AM candle na to ang nag-sweep sa 9 AM. So naging bearish na. Hanggang sa binaba natin sa baba tayo ng 1 minute. Hanggang naging bearish na, nagkaroon ng pullback pababa. At nakikita na natin pagdating dito ng 10:30, bumaba uli ang price. Ngayon na-anticipate na natin na ito na yung last ng 10 AM. Ito na yung last ng 10 AM candle. So natapos na yung 10 AM, na-anticipate na natin na ang price ay bababa na dahil hindi na bumalik pataas. Itong inversion ay nagkaroon uli ng ang tawag dito ay regain ba to? Or kinuha niya uli yung inversion. So ngayon, naglagay ako dito ng breaker sa low na to. At
Ito pa isang breaker. Alam ko dito na ako nag-position kasi ano na 10:45 na eh. So ibig sabihin 15 minutes na lang, napakalayo na para basagin ito. Tong high na to. At na-anticipate na natin na pababa ang price. So yun na, nag-position na tayo dito dahil tuloy na nga bumaba ang price. At nahit ang target natin yung 8 AM high. So ito yung 8 AM low. Yung 8 AM high lang ang tinarget natin kasi nandoon yung 9 AM. 9 AM open. Kaya yun ang tinarget natin. Tapos ang stop loss natin dito sa high. So ayun, doon natapos ang price. At magkaroon pa tayo dito ng isang position. Dahil pullback, alam natin babalik siya uli. Nagkaroon lang siya ng konting pullback, tapos binrake. Pag break niya sa low na to, sa candle body na to, pag ito na yung nag-close sa candle body na to, and pagpasok ng second candle, din tayo pumasok. So maganda naman yung naging trade natin. Punta tayo dito sa MetaTrader 5 sa history natin kahapon para makita natin yung kahapon custom period October 14. Ayun, 35.56 yung ating profit. So ayan, may mga talo. Ayun, sa unang position medyo natalo dahil nagkamali nga. Aangat pala yung price. Then ayan, puro profit. Then natalo. Akala natin na-hit yung stop loss natin. Then dito sunod, nag-profit na naman. So nag-gain tayo ng 35.56, not bad. Magkano yung $35.56 ay $35.56 ay 2,000 pesos. So ayan, nadagdagan na naman yung ating $30 na deposit at umabot na siya ng 116. 151 equity na. So ito yung proof natin na last October 11, yan yung balance natin, 70.51. Ang equity natin ay 106. Ngayon, tapos pagdating ngayon, ito na nga yung October 11, yan yung Friday kasi Saturday, Sunday walang trading. So ayan, pumasok na yung Monday ngayon. At mula sa $80, 44 at yan naging 116 na. So nag-gain tayo ng $35.25. So okay, salamat, maganda yung trade natin. Mamaya uli. Okay, thank you so much for today.